Electro electroencephalogram. Electroencephalogram. May isang kasabihan sa psychology na sinasabi na everything psychological is also biological. So what this means is that lahat ng mga mental processes natin at mga behaviors na nangyayari sa atin is connected sa physical nating pangangatawan, specifically sa brain, which is a part of nervous system. So, ang pag-aaral sa nervous system ay tinatawag nating neurology, na kung saan pinag-aaralan nga yung brain, spinal cord, which is yung central nervous system, and of course yung mga nerves, no, which is the peripheral nervous system. Ang nervous system ay ang nagre-regulate sa sensory motor functions ng isang tao, pati na rin ang information processing. Kumbaga, ito yung highway na kung saan dumadaan ang information from the outside world patungo sa inside natin or sa consciousness natin. And of course, from our consciousness, palabas sa outside world. So, kaya naman pag nagkaroon ng problem, itong highway na to, of course, magkakaroon din ng problem sa ating psychology. So, isa sa mga pwedeng maging problema ng nervous system ay kung magkakaroon ito ng neurological damage. So, ang neurological damage is parang basically damage sa neurons or sa nervous system ng isang tao. So, meron tayong tinatawag na lesion or brain lesion na kung saan nagkakaroon ng damage ang isang particular part ng brain. So, yung brain lesion can be physical, that is brought by, kunyari, na aksidente. So, sa concussion, parang physical trauma. And it can also be chemical, which is nag-i-involve mostly ng neurotransmitters natin sa brain. Baka sobra sa neurotransmitter na to or kulang sa neurotransmitter na to. So, pag nagkulang ng dopamine ang isang tao, pwede siyang magkaroon ng limited movement or magkakaroon siya ng limited control sa kanyang movement. So, ganito yung mga nangyayari sa mga may Parkinson's disease. Actually, maliban pa doon, may iba't ibang pwedeng maging epekto ang brain lesions. Ang isang common effect ng brain lesion would be ang pagkawala ng abilidad para mag-solve ng arithmetic calculations or pagkawala ng abilidad para makakita ng mga muka or pagkawala ng abilidad para magbasa, magsulat at magsalita. At marami pang iba. Ang pag-aaral sa relationship ng nervous system at ng mental processes at behavior ay tinatawag nating neuropsychology. And ang pag-assess sa neuropsychology ng isang tao or neurological function ng isang tao ay tinatawag nating neuropsychological assessment. So, paano ba ginagawa ang neuropsychological assessment? Unahin natin sa pinaka-basic, which is ang case history interview, na kung saan ini-interview ng isang clinician ng isang kliyente kung ano yung history niya. For example, meron ba silang family history ng pagkakaroon ng neuropsychological deficit, or ano yung developmental milestone ng kliyente, no? Kailan siya unang naglakad, kailan siya unang nagsalta, at kailan siya unang nagbasa, no? Ilan lang yan sa mga examples. And after the interview, minsan binibigyan ng mini mental state exam ang mga kliyente. Ang mini mental state exam ay tinetest ang concentration, memory, general intellectual ability, language, orientation, at attention. So, isa lamang tong screening tool, meaning hindi niya madidetect yung mga sobrang slight or mild na neurological deficit. So, para sa mga detailed version ng mga test na pwedeng makadetect ng mga neurological deficit na to, gumagamit tayo ng mga specialized na test. So, isa sa mga test na pwedeng gamitin para ma-determine ang neuropsychological functioning ng isang tao ay ang mga IQ test, particularly yung mga Wechsler test. For example, sa WAIS or Wechsler Adult Intelligence Scale. So, doon may subtest na pattern analysis. So, ang pattern analysis, tinetest nito ang general intellectual ability ng isang tao. So, pag sobrang baba ng nakuha niyang score dito sa subtest na to, may tendency or may chance na meron siyang neurological impairment. Ang pagsuka din sa abilidad ng tao para sa abstraction or pagmanipula ng mga ideya sa consciousness nila is also a way to assess kung may neurological impairment ba ang isang kliyente. Ang isang common test or isang simpleng task na pinapagawa ng mga clinician is to interpret a proverb, no, or isang kasabihan. Kasi usually ang mga kasabihan, maliban sa literal nilang meaning, meron pa silang deeper meaning na hindi literal, kumbaga abstract, no? Parang ideya siya. So for example, ang kasabihang ang lumalakad ng matulin kung matinip ay malalim, literally,
Kapag naglalakad ka, matitinig ka doon. So, yun yung literal na meaning niya. Pero ang ibig sabihin ng mga tao pag sinasabi nila yun is that pag nagmamadali ka, prone kang magkamali at ang pagkakamali, minsan masyadong masakit para sa ibang tao. Di ba? Yung idea na yun is abstract. So, hindi niya makikita yun sa unang tingin niya sa kasabihan. So, kailangan pag-isipan. Ngayon, kung ang kliyente is nahirapan siya na isipin kung anong ibig sabihin ng kasabihin yun, isa na namang sign yun ng neuropsychological deficit. Isa pang way para ma-measure ang neuropsychological functioning is ang pag-test ng executive function. So, ano ba yung executive function? Ito yung ability ng tao para magplano, mag-organize, at magpigil sa sarili or inhibition. Paano natin ititesto? May isang classic na test na tinatawag nating clock drawing test na kung saan, as the name suggests, magdodrawing ang client ng isang clock or analog clock. No? Hindi yung digital. Kasi yung digital, madali lang. So, yung analog clock, which is yung pabilog or pa-square, kung ano man, na may number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapos, ang tatanong ng client, so, i-drawing mo sa clock yung 10:15 a.m. or 10:15 p.m. regardless naman. Ang gagawin ng kliyente is i-drawing niya yun. So, pag mababa ang executive function ng isang kliyente, ang tendency is hindi niya mapaplano ng maayos kung saan niya lalagay yung mga numbers. No? Kasi kailangan ng prediction doon, kailangan ng planning doon, and kailangan ng inhibition. Kasi kung tuloy-tuloy ka lang doon, hindi magkakasya, hindi siya magandang tignan. Or in other words, mali siya. So, that's one way to test executive function. Isa pang pwedeng ability na i-test para may measure ang neuropsychological functioning ng isang tao ay ang tinatawag nating motor perceptual test. So, ano ba yung motor functioning? So, ang motor functioning, ito yung ability ng tao to move his or her own body parts. And then, ang perceptual functioning naman is nag-i-involve ng 5 senses. No? So, sight, hearing, smelling, and touching, tasting, and balance. May mga test na sinusukat yung dalawa, which is yung mga motor perceptual test. Ang pinakasikat na ginagamit ng motor perceptual test would be Bender Gestalt or simply the Bender. So, sa Bender Gestalt, merong mga cards na may mga pictures or mga figures na kailangan i-drawing ng client. So, itong mga pictures na to, they range from dots, series of dots to shapes and to complicated shapes. So, doon makikita mo yung mga norms yun para sa normal functioning and below normal functioning. So, paano natetest ang perceptual skill? Siyempre, makikita niya yung mga shapes. And then, paano matetest yung motor skill? So, idodrawing niya. And then, motor perceptual, yung paano yung nakikita sa ginagawa, yun pagdodrawing na yun, di ba? Kasi kung nakita niya is yun, and then mali, iba yung dinodrawing niya, so there's something wrong with the neurological functioning ng taong ito. So, sa mga later version ng Bender, meron siyang additional na test, which is memory. And actually, testing for memory is also a way to assess the neuropsychological functioning of a person. No? Sa Bender Gestalt, paano itetest ang memory? So, after papag-drawing ng mga figures, na yun, ang gagawin naman ng practitioner is tatanggalin yung mga drawing and then sasabihin niya sa client na i-drawing mo yung mga naaalala mong figures. So, i-drawing niya. So, other tests for memory would include Wechsler Memory Scale, so WMS. Actually, yung MMSE or Mini Mental State Exam is meron siyang memory test. No? But if you're wondering, hindi naman itatanong sa memory test kung sino yung kaklase mo na mahilig magpasikat ng kanyang poster ng Digimon nung kinder kayo. Hindi naman tatanong yun, no? Hello, Carl! Ang tatanong usually dyan is nag-i-involve na mga short term lang. May papakitang word, and then tatakpan, and then sasabihin mo ulit. Kaya may sasabihin na sentence, tuloy-tuloy na sentence, sabihin 3 sentence, and then sasabihin mo kung ano yung mga last word per sentence. So, hayaan nyo na yung mga childhood memories nyo na binaon nyo na sa limot, no? Repressed, according kay Freud niya. So, sa isang full-blown neuropsychological test is tinetest lahat ng mga yan, from general intellectual ability to memory. Pero syempre, it always depends sa reason for referral natin. So, depende kung ano ba yung kailangan ng kliyente. Sa lahat naman ng assessment, ganun lagi. So, maliban sa mga neuropsychological test instruments na na-discuss natin, meron pa mga ibang instrument na pwedeng mag-test or magsukat kung meron bang neurological impairment ang isang tao. Ito na yung mga big machines na tinatawag ko, no? Na they can
test or they can confirm if there's a structural or chemical neuropsychological deficit. So, ano yung example nito? First example would be fMRI or functioning magnetic resonance imaging na useful para makita yung internal workings ng katawan natin. So, isa siyang real-time na nakikita kung ano nangyayari. And then, meron din tayong CAT scan or computerized axial tomography scan. No? It's an upgrade of X-ray kasi ang X-ray sa buto lang basically nagwo-work. Ang CAT scan naman, they can render 3D images ng brain. Pwede rin gumamit ang positron emission tomography or PET scan para naman sa pag-diagnose ng mga biological lesions sa brain. Pwede rin gumamit ng electroencephalogram or EEG lang para madali. Para naman ma-record at ma-measure yung mga electrical activity ng brain. So yung brain natin may electrical signals yung mga yan, and then yung EEG, hindi ko na ulitin dahil mahirap, is nadidetect nila yan. So ang mga machine na to katulad ng fMRI ay sobrang mahal at usually ginagamit lang sila kapag mataas na ang chance pag may neuropsychological damage na ang isang tao. Kaya ang ginagawa usually is papatest muna sa mga neuropsychological test kung suspected ba na meron siyang neurological damage, and then pag nakita sa test na mataas ang chance na meron nga siya, doon pa lang nila ipapadaan sa mga machines na na-mention natin kanina yung client para mas tipid, kumbaga, no? For confirmation yung dun sa mga machinery na to. Pero syempre, pwede rin namang skip yung neuropsychological test kapag, for example, na-aksidente itong tao na to. So may possible na neurological damage na nagkaroon siya ng concussion. Kaya naman isa siyang sundalo na possible na nagkaroon ng physical trauma dahil sa kanyang mga repeated battles, no? Kaya naman sa mga boksingero, no, na usually sila ang tinatamaan ng mga neurological damage dahil sa kanilang dahil sa nature ng kanilang sports. So, ayan, napag-usapan natin ang relationship ng neurology at ng psychology or ng nervous system tsaka ng thoughts and behaviors natin. And of course, natutunan din natin kung paano i-assess kung merong bang neuropsychological deficit or problem ang isang tao gamit ang mga neuropsychological test. And of course, yung mga machines na pwedeng mag-confirm kung meron yung actual brain damage or brain lesion ang isang tao. So, ayan. Sana may natutunan kayo. Like and subscribe or like and share na kung nagustuhan nyo itong video na ito para sa mga friends nyo and classmates. So, kung nag-enjoy kayo, please subscribe and thank you so much for watching. Bye-bye!